Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Yan. Good morning sa lahat na naka-online. Puri ng Diyos. Baka tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga pangako ng Diyos ay hindi na magmaliw. Sa tapat ng Diyos. We praise you, Lord. Glorify your name today, Lord Jesus. Kaibigang tapat at tindigan, sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Mga pangako mo, mga pangako mo. Tunay nga, Panginoon, ang iyong mga pangako, O Diyos, ay hindi nagmamaliw noon, ngayon, at magpakinang-paman. Salamat po sa pangako ng Panginoong Hesus. Kaya naman hindi nagmaliw. Salamat po, Lord God. Ikaw ang aming tinataas, pinapapurihan sa magang ito. Salamat, Lord, tinataas po namin sa iyong mananagawain, Panginoon, ang daily vibrant word, ang daily devotion, Lord God, sa magang ito. Pagharihan niyo po kami, O Lord God. Samahan kami. Yes, Lord, salamat po for the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Yan, good morning, good morning. Good morning na sa lahat ng naka-online. So atin pong ipagpapatuloy yung atin pong tinatalakay sa libro po ni Pastor Rick Warren, excuse me, Purpose-Driven Life, ang buhay na may layunin, mga kapatid. Dahil napakahalaga, sabi niya, how can anyone discover the meaning of life? If you fail to discover the purpose of your life, there is a consequences, no? Madiin, sinabi po ni Rick Warren, Pastor Rick Warren, na if you fail to discover the purpose of your life, there is a consequence. Ano ba itong mga consequences na ito, mga kapatid? Without knowing your purpose, life will seem tiresome or meaningless. Ito po yung number 1. Number 2, without knowing your purpose, life will seem unfulfilling. And number 3, without knowing your purpose, life will seem uncontrollable.
Yan po ang mangyayari. Kapag hindi natin na-discover, no, yung ating pong purpose, yung layunin natin. So ngayong umaga po mga kapatid, ating pong topic ngayon, day 13, worship that pleases God. Ang pagsambang nakalulugod sa Diyos. Diba? Ano bang pagsamba ang nakalulugod o nagbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon? Sabi po ng Mark chapter 12 verse 30 sa ating pong text, love the Lord your God with all of your heart, and with all of your soul, and with all of your mind, and with all of your strength. Lahat na ata. Sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo. Hindi kulang, buo. Puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo, at ng buong lakas. Diba? Kailangan buo, mga kapatid. God wants all of you. Nais ng Diyos ang buo mong pagkatao. Diba? Gusto ng Diyos buong pagkatao natin. God doesn't want a part of your life. He asks for your life, or for your heart, all of your soul, all of your mind, and all of your strength. Yan po ang gusto ng Panginoon. God is not interested in half-hearted commitment, partial obedience, and the leftover of your time and money. Ayun ang Diyos yun. He desires your full devotion, not little bit of your life. Gusto ng Diyos buo, 100%. Kaya nga, ano ba yung 4 characteristics of worship that pleases God? Hebrews chapter 12 verse 28, let us be grateful and worship God in a way that will please Him. Yun po yung aim natin, na mabigyan ng kaluguran ang ating pong Panginoon. Ano ba yung 4 na characteristics of worship that pleases God? Number 1 po mga kapatid is God is pleased when our worship is accurate. Nalulugod ang Diyos kapag ang ating pagsamba ay tama. Accurate, no? Walang halong biro, walang halong hypocrisy. Tama. Worship must be based on the truth of Scripture, not our opinions about God. Dapat naka-angkla iyan sa salita ng Diyos. The truth of the Scriptures, mga kapatid. John 4:23, true worshiper will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshiper that Father seeks. Hinahanap po ng Panginoon yung true worshipers. Diba? Yan po yung hinahanap ng Diyos. Not fake worshiper. Not half-hearted worshiper. But full, true worshiper ang hinahanap ng Panginoon. Yan po yung number 1. God pleased when our worship is accurate. And number 2, God is pleased when our worship is authentic. Pag sinabing authentic, tunay. Diba? Genuine. Yan, mga kapatid. Nalulugod ang Diyos kapag ang ating pagsamba ay tunay. Walang halong pakundangan. Tunay. Busilak. Diba? Worship is your spirit responding to God. Spirit means worship must be genuine and heartfelt. Without hypocrisy. Kaya sabi po ni Samuel sa 1 Samuel chapter 16 verse 76, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Diba? Ang tao tumitingin yan sa panlabas na anyo. Pero ang Diyos ay tumitingin direkta, excuse me, sa puso natin. God hates hypocrisy. Ayaw na ayaw ng Diyos yung hypocrisy. He wants your honest, real love. Gusto ng Diyos yung tunay, totoo na pagmamahal. We can worship God imperfectly, but we cannot worship Him insincerely. You didn't bring glory to God by trying to be someone He never intended you to be. God wants you to be yourself. Kung ano ka, yan po ang hinahanap ng Diyos. True worshipers that God seeks. Those who are simply and honest of themselves.
Walang halong hypocrisy, mga kapatid. Ayaw ng Diyos ang hypocrisy. Gusto ng Diyos, totoo. Walang pagbabalat kayo. Walang maskara. Yun ang gusto ng Panginoon. Number 3, God is pleased when our worship is thoughtful. Nalulugod ang Diyos kapag ang ating pagsamba ay pinag-isipan ng mabuti. Hindi bara-bara, mga kapatid. With conviction dapat. If worship is mindless, it is meaningless. Excuse me. You must engage your mind. You must engage your mind. Jesus called thoughtless worship as a vain repetition. Vain repetition, di ba? Parang yung alon. Na kung saan yung alon, di ba? Nandoon ka. Wala kang sariling foundation. Kaya sabi po ng 1 Corinthians chapter 14 verse 40, sabi ni Paul, everything should be done in fitting, in order way. Kailangan in order. Di ba, mga kapatid? Yan po yung gusto ng Diyos. God pleased when our worship is thoughtful. Number 4, God is pleased when our worship is practical. Nalulugod ang Diyos kapag ang ating pagsamba natin ay practical na kapamaraanan. Romans 12:2 sabi ni Paul, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ano ba ang hiningi ng Diyos? Offer our bodies as a living sacrifice. Our bodies as a living sacrifice, mga kapatid. When God wants your body, why doesn't He say, offer your spirit? Because without your body, you cannot do anything on this planet. Ito po ang katotohanan. In worship, we are to offer our bodies as living sacrifice. Diba? Kaya nga, ang ginagawa natin, tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon. Humingi muna tayo ng kalinisan sa Panginoon, mga kapatid. Diba? Yung gusto ng Diyos na i-offer natin ang ating sarili as a living sacrifice. In the Old Testament, God took pleasure in the many sacrifices of worship because they foretold of Jesus' sacrifice for us on the cross. Now, God is pleased with different sacrifice of worship. Diba? Lahat ng mga sacrifices in the Old Covenant, yan po ay winala na ng Panginoon. No? Dahil siya na po yung the last offering. Diba, mga kapatid? Ginawa na po yan ng Panginoong Jesus sa cross of the Calvary. Thanksgiving, praise, humility, repentance, offering of money, prayer, serving others, and sharing with those in need. Lahat po yan by product of our salvation. Kasi sabi po ni David, I will not offer to my God a burnt offering that cost me nothing. Hindi basta-basta. Kailangan mayroong value. Lahat ng ating ginagawa, dapat may value sa Panginoon. Hindi bara-bara. Di ba, mga kapatid? Kung paano mo pinapahalagaan yung ating pong Panginoon, binabalyo natin yung kagandahang loob ng Panginoon, yung kanyang soberanya sa atin. Kaya ang gusto ng Diyos, ano ba yung in response? Kaya sabi po ni Paul, offer our bodies as a living sacrifice to Him. Yun po ang nais ng Diyos. I-offer natin yung ating sarili as a living sacrifice, holy and acceptable unto Him. Ito po yung ating ginagawa. It is an act of worship to our living God. Kapatid. Yan po yung apat na characteristic of worship that pleases God. Ito po yung apat na characteristics na nalulugod ang Panginoon, mga kapatid. Number 1, God is pleased when our worship is accurate. And God is pleased when our worship is authentic. And God is pleased when our worship is thoughtful. And number 4, God is pleased when our worship is practical. Diba? Kailangan titingnan natin yun. Hindi lamang yung pwede na ito or bahala na. Hindi po ganoon, mga kapatid. Tandaan natin, we valued
we value the Word of God. Diba? Gaya po ni Haring David, hindi ako mag-offer o maghahandog sa aking Diyos kung ano-ano na lamang. I offer my God sacrifices that cost me nothing. I don't offer my God a burnt offering, diba? That cost me nothing. Dapat may value, may halaga, may significance, diba? Sa lahat nating ginagawa. Ang ginagawa natin, mabigyan ng kaluguran ng ating pong Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Whether we eat or drink, diba? Do it all, sabi po ni Pablo, for the glory of God. Now, as a question to consider, which is more pleasing to God right now? My public worship or my private worship? What will do about this? What will I do about this? Ito po yung tanong. Sa ngayon, alin ang mas nakakalugod sa Diyos? Ang aking pampublikong pagsamba o ang aking pribadong pagsamba? At ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Kung lang po ang makasagot niyan, mga kapatid. No? Kapag naunawaan natin yung mga 4 na characteristics kung paano nalulugod ang Panginoon sa ating pampagpupuri sa Kanya, di ba? Napakalaga na magawa natin yung 4 na yun para malugod, mabigyan ng kaluguran ng ating pong Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Ayan, purihin ng Diyos sa lahat, no, na naka-tune in, maagang nagising. Purihin ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. At ang dalangin ko sa buong maghapon na ito, maging fruitful and victorious sa lahat ng ating mga gagawin. Samahan tayo ng Panginoon, no? Una sa lahat, pabigyan natin siya ng kaluguran sa pamamagitan ng ating pong pagsamba, diba, sa ating Diyos, as our bodies, as a living sacrifice, offering to the Lord, mga kapatid. Dahil iyan po ang nais ng Diyos, iyan po ang hinahanap ng Panginoon, a true worshiper that worship the Father in spirit and in truth. Yan po, maraming pong salamat sa umagang ito. At aking pong panalangin sa aking pong mga kapatid na nagdadanas ng mga karamdaman, sakit karamdaman sa araw na ito, Lord. Idampi mo ang iyong kamay sa kanilang mga balikat at ipadaloy ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Touch their lives, Lord. And Lord, ipadaloy mo ang dugo ng Panginoong Hesus na nabayubay sa cross ng Kalbaryo para sa aming kagalingan. Thank you, Lord God. We claim it right now by faith that our bodies, Lord God, ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. And Lord, sa aming pong mga kapatid na nagdiwan ng kaarawan sa araw na ito, we are happy. Lord, kami pinanghihigalak sa kanilang mga kaarawan. Ganun po sa mga nagdiwan ng anibersaryo. Lord, kami pinanghihigalak sa araw na ito. Samahan po kami ng Panginoon sa buong maghapon. At ikaw po may taas, Panginoon Diyos. Ikaw po maluwalhati sa aming buhay. Purihin ka, dakilain ka. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. I do hope marami tayong natutunan, mga kapatid. Continue to share itong word ng ating pong Panginoon sa ating mga kilala, no? Katrabaho, lahat ng ating mga acquaintance. Pwede natin i-share itong link na ito para sila po ay makapakinig, makapanood ng magbuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Maraming pong salamat, purihin ng Diyos, and to God be all the glory. Salamat po, bye-bye.